とずっとや人よあければにぎやかてGuys, are you busy na ba? Ha? Nakagising ko lang, Gagi. Goodness gracious! Wala ka bang sense of urgency? Sandali lang, galit na galit sa panting maiget. Girl, last gala na talaga natin to before graduation. You have to hurry up. Oo na, maliligo na. Sa buhay ng isang estudyante, dumadating ang puntong sabay-sabay ang pagod at pananabik. Malapit na ang graduation, malapit na ang pagtatapos. Sabi ng matatanda, mas mabuting manatili ka na lang muna sa lugar mo kapag ikaw ay magtatapos ng pag-aaral. Isang sikat na pamahiin na madalas ay pinapaliwala lamang ng mga estudyanteng katulad mo. Huwag munang gumalang. Huwag munang lalayo dahil may mga paglalakbay na di mo dapat sinisimulan at may mga bagay na nagkikising kapag kinambala. Kinakabahan ako, G. Tas nangangati palad ko. Nakangati palad. Well, kasi they say that means, oh my gosh, girl! Yayaman ka na! Mo, di ka lang naligo. Oo, nangangating supalpalin niyang bunganga. Oo. Anyway, sabi ng nanay ko, pamahiin daw na may darating na money. Talaga. Tapos maglagay daw ba ng asin sa pinto para walang makapasok na kung ano? Sa daan, may isang pusang itim na tumawid. Saglit lang, halos hindi napansin, isang inosenteng pusang itim na madalas na isinasangkot sa kamalasan sa buhay. Kapag nakakita ka niyan, naku, mag-ingat ka. Ngayon, naniniwala ka ba sa ganitong pamahiin kung hindi mo pa nararanasan? Pagdating nila sa Humaliw Island, walang ibang tao. Labis ang gayak ni Jam sa balitang ito sapagkat solo nila ang isla para sa 3 araw na pananatili nila rito. May maliit na bahay na pinarentahan sa kanila. Ito ay lumang kahoy na nakatayo malapit sa dagat. Sa akomodasyong ito, sila'y tutuloy pagkatapos magsaya at mag-inuman. Aba! Magtatapos na sila, kaya't nais nilang lubusin ang mga sumusunod na gabi. At doon nagsimula ang hindi nila inaasahan. Sumalpit na ang gabi at nagsimula na sila sa kanilang kasiyahan. Matapos nilang magsalo-salo ay humiwalay muna ang iba. Si Hana, abala sa pagkuha ng litrato habang si Dan ay nagtatampisaw sa dagat. Tanging si Jam ang tumutungga ng bote-boteng alak na kanilang bitbit at panay sindi at bato ng upos sa dagat. Pagbalik ng dalawa sa kanilang mesa ay halata sa muka at asta ni Jam na lasing na ito. Hoy! Ang tahimik niyo naman! Jam, lower your voice. Humaliw! Nandito na kami! Tama na, Jam. Wala namang nakatira dito, di ba? Jam! Walwal na! Pagkatapos ng ingay, dumating ang katahimikan. Mabigat, hindi komportable, na para bang may naghihintay at nagmamasid sa kanila. Nagising si Hana nang may narinig siyang yabag na paikot-ikot sa loob ng bahay. Dan, gising ka?
Ote, busy dyan ba yun? Jam? Huwag dito. Parang may nakikinig. Ano nangyari? Pinapangungot daw siya kagabi. Sa panaginip niya ay may babaeng nakaputi, nakatayo malapit sa pader at nakaharap sa kanya. Pilit niyang ipinipikit ang mga mata dahil sa bawat pagdilat nito ay palapit ng palapit ang babae. Sa huling pagdilat ay nasa ulo na niya ang babae. Nakasilip, nakadungaw at baliktad ang ulo. Mas malinaw niya itong nakita. Maputi, makinis, malinis ang itsura. Itim na kuhot na buhok, violet na mata at matangos na ngilong. Ngunit walang hati sa pagitan ang ilong at bibig. Maitim ang kanyang kamay at kuko. Maitim ang oras sa paligid at galit na parang siya'y papatayin. Hindi na ito simpleng panaginip. May kinambala sila at ngayon, gising na ito. Sa huling gabi, hindi na makatulog si Jam. Paulit-ulit siyang naglalakad. Nagdarasal, humihingi ng tawad sa diwata na nagambala niya. Tulog na si Hana. Ikaw, di ka matutulog? Nagsindi sila ng kandila, naglagay ng asin sa paligid ng bahay. Mga lumang paniniwala na baka sakaling gumana. Sino po yan? Sabi ng matatanda, huwag magbubukas kapag ang kumakatok ay hindi nagsasabi ng tao po. Titingin ako. Paano? Ano yun? Si Hana. Nasa labas. Siya yung kumakatok, Dan. Lumayo ka na dyan! Huwag mo tignan, Ti! Huwag mo kausapin! Anong gagawa mo dyan? Oh, guys. Are you busy na ba? Huwag na tayong tumuloy. Hindi lahat ng pamahiin ay katang-isip lamang. Minsan, babala lang sila na paulit-ulit nang napatunayan kaya ipinasa. Sabi ng matatanda, kapag malapit ka nang magtapos, huwag ka munang lalayo. Huwag kang gagala at dahil may mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan sa ganitong panahon. At kapag hindi ka nakinig, kahit hindi ka tumuloy, posible sila ang sumunod sa iyo. Isang iglap, namulat si Jam. Panaginip lang ang lahat. Isang babala na bumalot sa kanyang isipan. Dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Suot ang kanilang toga, may ngiti at ginhawa sa dibdib. Sabay-sabay nilang hinarap ang entablado. Walang isla, walang diwata, walang nangyaring kababalaghan. Ang gabing iyon ay nanatiling panaginip. Ngunit minsan, sapat na ang isang panaginip upang magpaalala na may mga bagay na hindi man napatunayan ay mas mabuting igalang.